Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amore un oiseau rebelle que nous n'est plus apprivoiseur. Il est bien notre label, s'il lui convient de refuser. Kung ang politika ay parang love life, ang Pilipinas ang bansang paulit-ulit nagbabalikan sa kanyang toxic na ex. Kahit na ito ay may resibo na, may screenshots na, at may trauma pa. At kapag tinanong mo kung bakit, ang sagot, kasi mahal ko. Mga kababayan, paano kung hindi pag-ibig ang problema, kundi bulag na pananampalataya? At paano kung ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit tayong nasasaktan bilang bansa? Ito ang trahedya ng isang bayang mas gustong sumamba kaysa mag-isip. Hindi na bago sa atin ito. Lumaki tayo sa kultura ng bahala na, utang na loob, at respeto na lang. Sa barangay, may kapitan. Sa opisina, may boss. Sa pamilya, may tito na laging tama kahit mali. At sa politika, may idolo. Hindi leader, hindi lingkod bayan, idolo. At kapag may mali, huwag mong banggitin. Parang family reunion. Alam mong may problema, pero bawal pag-usapan. Kaya nagiging normal ang abnormal. Parang traffic sa EDSA. Galit tayo, pero tinatanggap natin na ganun na lang talaga. Pero hindi dapat. May isang malalim na ugat ang problemang ito. Hero worship. Mahilig tayong maghanap ng tagapagligtas. Isang ama, isang malakas, isang bahala na kayo, ako na. Bakit? Dahil sa kasaysayan ng patronage kolonyalismo at takot sa sariling lakas. Mas madali kasing sumunod kaysa managot. Mas madali kasing mag-share ng post kaysa magbasa ng policy. At dito nagsisimula ang problema. Kapag ang katapatan ay mas mahalaga kaysa katotohanan. Parang group chat na may fake news. Pero walang gustong mag-fact check kasi baka makik. Tingnan natin ang pinakamatingkad na halimbawa. Ang DDS phenomenon. Hindi ito simpleng fandom. Hindi ito parang K-pop fan wars. Ito ay isang socio-political na kondisyon. Isang mantra ang umiral. Tama siya kahit mali. Kapag bastos, prangka lang. Kapag may pinatay, necessary evil. Kapag may kumontra, dilawan ka. Ang karahasan naging content. Ang kabastusan naging authenticity. At ang extrajudicial killings, isang krimen, ginawang solusyon. At walang sinuman ang dapat pumalag. Wala kahit sinuman ang may karapatan na magtanong. Hindi na debate, hindi na diskurso, kundi obedience exam. Parang classroom, pero bawal magtaas ng kamay. At dito tayo dapat magising. Hindi ito unique. Sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panahon, pare-pareho ang pattern. Isang strongman, isang galit na masa, isang kaaway na kailangang sisihin, at isang pangakong kaayusan kapalit ng konsensya. Iba-iba ang pangalan, pare-pareho ang ending. Parang teleserye, palit lang ng bida, pareho ang plot twist. At sa bawat cycle, may nawawalang prinsipyo. Hindi ka masamang tao dahil naniwala ka. Hindi ka bobo, hindi ka kontrabida. Pero may dapat tayong aminin. Mas pinili nating huwag mag-isip. Mas komportable kasing may sinasamba kaysa may responsibilidad. Mas madali kasing ipagtanggol ang idolo kaysa tanggapin na nagkamali tayo. Pero ang presyo nito, ang ating moral compass. At kapag nawala iyon, kahit anong galing ng leader, babagsak ang bansa.
ito ang dahilan kung bakit hindi na mahalaga ang due process, hindi na big deal ang human rights, hindi na uso ang accountability. Tama ba ito? Kung hindi naman, kanino galing ito? Para lang itong isang tsismis. Kapag galing sa kaibigan, paniwala agad. Pero ang pinag-uusapan dito ay ang demokrasya, hindi barkadahan. At ito ay ating responsibilidad. Kaya tanong ko sa inyo at sa sarili ko, kung mali ang ginawa ng sinusuportahan mo, kaya mo bang punahin? O mas mahalaga ang pride kaysa prinsipyo? Hindi ito exam. Walang score, pero may epekto. At oo, pwede tayong magkaiba ng paniniwala nang hindi nag-aaway. Hindi tayo magpinsan sa reunion. Ang Pilipinas ay hindi isang personality cult. Ito ay isang republika. At ang republika ay hindi nabubuhay sa palakpakan, kundi sa kritikal na mamamayan. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi bulag na katapatan, kundi walang takot na pagtatanong. Hindi mo kailangang sambahin ng politiko. Empleyado mo siya. At kung ayaw niyang mapuna, baka maling trabaho ang pinasok niya. Mga kababayan, bawiin natin ang ating katinuan. Gumising Pilipinas. Dahil ang alternatibo ay ang makalimot kung sino talaga tayo.